Nagkikrave ka ba ng garlic pepper beef ng Jollibee? Halika magluto tayo. Samahan niyo ako, tuturo ko sa'yo. Tara! Dito nagpainit lang ako ng kawali, naglagay ako ng oil at ng butter. So atin lang yung imimelt. Kinagawa natin ang paglalagay ng oil bago yung butter para hindi lang magsunog yung ating butter. At ito nga, nilagyan ko na ng isang buong minced na garlic. Ipiprito lang natin ito hanggang mag golden brown. At after mag golden brown na siya, kukunin na natin, is-set aside natin at para na naman sa next step. At ito na nga, mukhang okay na to. So kukunin na natin siya sa kawali at is-set aside natin. At dito next, nilagay ko na yung ating sukiyaki cut na beef sirloin. Manipis na manipis lang yung pagkakakat niyan. Hindi ko lang na-i-on yung camera niyan, pero ang proseso niya, nilagay ko lang siya sa mainit na kawali. At nilagyan ko na siya ng 5 tablespoon na oyster sauce, 5 tablespoon na soy sauce, at maglalagay din tayo ng Knorr seasoning. Tansya-tansya na lang yung ating Knorr seasoning dyan. At maglalagay na rin tayo ng 1 teaspoon na black pepper. Pwede rin kayo magdagdag kung gusto ninyo. So, bahala na kayo. So, choice nyo yan. So, ako 1 teaspoon lang yung nilagay ko dyan. At hinalo-halo ko lang hanggang sa well combined lahat yung mga ingredients na ating nilagay dyan. At pag ganito na itsura, i-cover muna natin at lulutuin natin hanggang na mag-tender na yung ating meat. Pero kailangan nating halu-haluin para hindi naman masunog sa ilalim yung ating niluluto. At habang hinihintay natin na maluto yung ating meat, eto sa isang pan, nagmelt ulit ako ng butter. Naglagay lang ako ng all-purpose flour at minix ko lang yan. So mag-starch tayo sa roux. Itong ginagawa natin para sa sauce ng ating garlic pepper beef. So imimix-mix lang natin yan. At once na nag-melt na at nag-well combine na, mag-a-add na tayo dyan ng evap milk. So, nilagyan ko lang siya, unti-unti lang, hindi pa bigla-bigla kasi baka masobra naman tayo. At maglalagay din ako dyan ng water. Unti-unti rin yung paglalagay hanggang sa makuha natin yung tamang consistency ng ating sauce. So, paunti-unti lang yung paglalagay. At next, maglalagay lang tayo ng 1 beef bouillon at atin lang i-dissolve yung ating beef bouillon at maglalagay din tayo ng water para lang makuha natin yung tamang lapot ng ating sauce. So, halo-halo lang hanggang sa okay na siya. At naglagay ako dyan ng mga 1 tablespoon na soy sauce para meron lang ng kulay yung ating sauce. At nilagyan ko ulit ng water para makuha yung tamang lapot ng ating sauce. At naglagay ako ng black pepper ulit dyan. At nilagay ko na yung ating mushroom. So, mix-mix lang yan para mag-well combine lahat ng lasa ng ating mga nilalagay na mga ingredients. So, ganito, mix-mix lang tayo hanggang sa okay na siya. At kapag ganito na nga, okay na nga yan. At ito na yung ating pinapalambot na beef. Natatamaan lang yan ng liwanag galing sa bintana. Kaya parang pag tinignan mo ay maputla. Pero ang kulay niyan talaga ay sakto lang talaga. Kaya yung nilagay natin na soy sauce at yung ating nilagay na oyster sauce, tamang-tama lang talaga dyan. At itutuloy pa natin yung ating pagpapalambot dyan. At pagka ganito na nga, eto na nga, pinalambot ko na siya ng maigi at kunti na lang yung ating sauce. At minix-mix ko pa siya para mag-well combined ulit yung ating mga sauce sa ating meat. At pag kaganito nga, kunti na lang yung sauce natin, ilalagay na natin yung ating crispy fried na garlic. Pero magtitira tayo para sa pang-top natin mamaya. At hahalo-haluin lang natin para mag-well combined yung ating mga ingredients dyan. At pag nahalo na ng mabuti, maglalagay na tayo ng ating sauce. So, ayan, nilalagay ko na yung ating ginawa na creamy white sauce. Imimix lang natin
So, napakasarap nito guys. Hindi nyo na kailangan pumunta ng Jollibee ng restaurant para makakain kayo ng garlic pepper beef. Kaya kung ako sa inyo, gumawa na rin kayo. At kung umabot ka nga pala sa video ko na to, I'm sure nagugustuhan nyo itong aking recipe. Kaya, pwedeng pakisuyo naman, paki-like and subscribe naman ako at paki-share na rin ninyo sa inyong mga friends ang recipe na to para makagawa na rin siya sa inyo para pag kayo dumalaw sa inyong mga friends at sa inyong mga relatives, meron silang ihanda para sa inyo. At ito nga, nagtap lang ako ng crispy garlic. Maraming salamat sa inyong panonood at kung bago ka nga pala sa aking channel, paki-subscribe naman ako at paki-follow ako sa aking Facebook page, Hilda Kitchen Vlog. Maraming salamat sa inyong panonood at sana magkita-kita pa tayo sa aking mga next video. Shoutout nga pala sa aking mga top fan. Thank you so much sa mga nagla-like, nagko-comment. Maraming salamat sa inyong mga suporta sa aking video. Bye!